Hindi pa rin matunton ng Senado kung nasaan ang dalawang negosyanteng idinadawit bilang dummy sa di manoy tagong yaman ni Vice President Jejomar Binay, sina Jerry Limlingan at Erlinda Chong. Sa pagsasaliksik naman ng GMA News Research, natukoy ang mga posibleng ugnayan ni Limlingan at Chong sa negosyo ng mga Binay at ng lungsod ng Makati. May report si Ruth Cabal. Pwede raw isaalang-alang ni Vice President Jejomar Binay na dumalo sa pagdinig ng Senado. Yan ay kung ang mag-iimbita ang Blue Ribbon Committee mismo at di lang ang subcommittee na siyang nag-iimbestiga ngayon sa umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Pero kung ganito ang kondisyon ni Binay, ganito rin kaya ang kondisyon ni na Jerry Limlingan at Erlinda Chong na pinahahanap na rin ng Senado? Sina Limlingan at Chong ay binasagan ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado na dummy daw ng Vice-Presidente. Ilang beses na raw napadalhan ang imbitasyon at sabpi ng dalawa pero di raw sila mahanap. Si Limlingan ang sinabi ni Mercado na tagatanggap ng bag-bag na pera na kickback daw mula sa mga kontraktor ng Makati City. Si Chong naman daw sabi din ni Mercado, dummy sa mga negosyo at ari-ari ang tinatago ng mga Binay. It's in their interest na huwag lumabas itong dalawang ito. On October 28, magmi-meet ang Mother Committee and umaasa ako on that date may mga pipirmahan na contempt at saka ng mga order of arrest, no? Especially kay Ebeng at saka kay Mr. Limlingan. No? Si Limlingan, base sa mga dokumento, ay tumatayong presidente ng JC Binay Foundation. Opisyal din si Limlingan sa AgriFortuna Incorporated kung saan incorporators ang mag-asawang Binay. Nag-divest umano noong 1995. Sa AgriFortuna daw binenta ni Binay ang babuyan niyang nasa loob ng ekta-ektaryang Rosario, Batangas farm na ito. Pinuntahan ng GMA News ang mga address ni Limlingan pero di namin siya nahanap. Tulad ni Limlingan, si Erlinda Chong din daw ay dummy ni Binay ayon kay Mercado. Pareho silang direktor ng Meriras Realty and Development Corporation. Sa panayam ng Philippine Daily Inquirer, sinabi ni Senator Nancy Binay na si Chong ang may-ari ng Cups and Mugs Kitchenette, ang dati raw supplier ng mga cake para sa mga senior citizen ng Makati. Noong 2013, ang kumpanyang ito rin ang nakakuha ng 14.5 billion contract para sa dietary supply sa ospital ng Makati. Sila rin daw ang nag-operate ng kantin sa Makati City Hall. Pero ang nakalistang opisina ng Cups and Mugs sa Agutaya Street, Barangay Pinagkaisahan, Makati, isang karinderya. Wala pong bakery. Wala. Maraming gumagamit ng na yan, address. Hindi lang kami dito. Pinuntahan din ng GMA News ang dalawang nakalistang address ng mga Chong pero walang humarap sa amin. Tinawagan din ng GMA News ang contact person at number ng Cups and Mugs pero wala raw ganong tao sa number na yon na isang bahay raw at hindi opisina. Isa ho sila sa nagiging front ni Mayor Jejomar Binay o ni Vice President Jejomar Binay sa mga ganitong property na dapat ay mailihis o maitago sa kanilang pangalan. Ang 9,000 square meters na lupang ito sa JP Rizal Extension, corner Sampaguita Street sa Makati City, kay Chong din daw nakapangalan. Puno ito ng commercial establishments ngayon. Sabi ng mga taga-barangay Comembo, kilalang negosyante raw sa lugar nila ang mga Chong. Hindi ko pa narinig na naging kay Binay po yan. Yung property po? Yung property niya. Dinevelop po yan, talagang kay Chong na po yan kapangalan. Pinuntahan ng GMA News ang address ng Meriras Realty pero wala kaming nakitang opisina nito doon. Ang isa pang address nito sa Angono Street na katapat lang ng Makati City Hall, isa ng salon ngayon. Sa pagdinig daw bukas asahan ng iba pang pasabog ni Mercado. Itatahin niya raw kasi ang koneksyon ni na Binay, kinalimlingan at Chong at para maipakita ang iba pang tagong yaman daw ng mga Binay. Matatanda ang ilang beses na ring sinabi ng kampo ng Vice-Presidente na lahat ng mga ari-arian at negosyo niya ay nakadeklara sa kanyang salin. Politika lang daw ang punot dulo ng mga aligasyon ni Mercado laban sa kanila. Ruth Cabal, GMA News.